Isipin mo ito, ang simpleng paghuhugas lamang ng iyong mga paa gamit ang suka bago matulog ay maaaring baguhin ang iyong pinansyal na buhay magpakailanman. Ngayong gabi, habang ikaw ay natutulog, ang enerhiya ng pera ay dadaloy papasok sa iyong tahanan, maaaring maglaho ang mga utang at biglang dumating ang mga hindi inaasahang oportunidad. Ito ay hindi isang panlilinlang, ito ay isang sinaunang Zen na lihim sa pera na tahimik na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Marami ang nagsabi na nang subukan nila ito, nagising sila sa mga sorpresang hindi nila inakala, nabayaran ang mga bayarin, nakatanggap ng bonus, at pati bigla ang regalo ng pera. Handa ka na bang makita ang iyong kapalaran na magbago agad, sa pamamagitan lamang ng isang simpleng ritual bago matulog? Naranasan mo na ba ang pakiramdam na kahit anong hirap mo, hindi pa rin dumarating ang pera sa'yo? Paulit-ulit na dumarami ang mga bayarin, lumilipas ang mga oportunidad, at napapaisip ka kung nakalimutan ka na ng swerte. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng, sinaunang ritual na kayang baguhin ang lahat ng iyon, habang ikaw ay natutulog? Dito sa Pilipinas, maraming pamilya ang tahimik na ipinapasa ang lihim na ito mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Tinatawag itong Zen Money Foot Ritual. Sa paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka bago matulog, hindi mo lang nililinis ang iyong katawan, nililinis mo rin ang iyong enerhiya, binubuksan ang pintuan para sa pera, biyaya, at kasaganaan na malayang dadaloy sa iyong buhay. Ngayong gabi, maaari mong pakawalan ang mga lumang alalahanin, anyayahan ang kayamanan, at ihanda ang iyong sarili para sa mga himala. Ito ay higit pa sa isang ritual, ito ay isang pagkakataon upang tuluyang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Hakbang-hakbang na ritual, buksan ang Zen na lihim sa pera. Ngayong alam mo na ang kapangyarihang nakatago sa simpleng ritual na ito, oras ng gabayan ka hakbang-hakbang. Ang ganda ng Zen Money Ritual ay nasa pagiging simple nito, ngunit napakalakas ng epekto, lalo na kapag isinagawa ng may poks, intensyon, at paniniwala. Sa loob ng maraming henerasyon, tahimik itong isinagawa ng mga pamilya sa Pilipinas, na parang lihim na susi upang anyayahan ang yaman at kasaganaan sa kanilang tahanan. Ngayong gabi, sasama ka sa kanila, at habang natutulog ka, ang enerhiyang iyong nalilikha ay magbubukas ng mga bagong landas para sa pera at oportunidad. Hakbang isa, ihanda ang iyong mga gagamitin. Kailangan mo lang ng maliit na mangkok, suka, at maligamam na tubig. Iyon lang, walang mahal na kristal, walang komplikadong gamit, walang magagarang pulbos. Pinaniniwala ang sumisipsip ang suka ng negatibong enerhiya at nagpapakawala ng mga bara na pumipigil sa pagpasok ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang maligamam na tubig naman ay nagpaparelax sa katawan at isipan upang mas madali kang makapag-focus sa iyong mga intensyon. Maaaring magdagdag ang ilan ng dahong balanoy, basil o yerba buena, mint, dahil kilala ang mga ito na umaakit ng swerte at yaman, ngunit opsyonal ito. Ang susi ay kasimplehan at kalinawan ng layunin. Hakbang 2, piliin ang tamang oras. Timing is everything. Pinakamabisang gawin ang ritual bago matulog, matapos ang iyong panggabing routine. Dapat kalma ang isip, relax ang katawan, at bukas ang puso. Sa gabi, sinasamantala mo ang tahimik na enerhiya ng kadiliman, panahong tila mas nakikinig ang universo sa iyong mga intensyon. Marami ang nagulat na kapag ginawa bago matulog, lumalakas ang epekto dahil gumagana ang enerhiya habang ikaw ay mahimbing at malaya sa distraksyon. Hakbang 3, itakda ang iyong intensyon. Bago ilubog ang mga paa sa mangkok, magtuon sandali sa iyong nais. Dagdag kita. Bigla ang bayad. Isang financial breakthrough. Pumikit at ilarawan ng malinaw. Isiping nababayaran ang mga bayarin, dumadating ang sobre ng pera, at bumubukas ang mga pinto ng oportunidad. Damdamin ang gaan at galak na parabang nawala na ang lahat ng alalahanin sa pera. Ang iyong intensyon ang pinakamahalagang bahagi ng ritual, kung walang focus at paniniwala, hindi malayang dadaloy ang enerhiya. Hakbang 4, dahan-dahang hugasan ang iyong mga paa. Punuin ang mangkok ng maligamam na tubig at magbuhos ng sapat na suka upang mabalutan ang iyong mga paa. Umupo ng komportable, irelax ang mga balikat, at dahan-dahang ilubog ang mga paa. Marahang hugasan, iniisip na sinasagap ng bawat patak ng tubig at suka ang negatibong enerhiya, utang, at pag-aalala. Habang naghuhugas, mahinang sabihin o isipin. Pinalalaya ko ang lahat ng hadlang sa kayamanan. Binubuksan ko ang aking buhay sa kasaganaan at mga biyaya. Huwag magmadali, maglaan ng hindi bababa sa 3-5 minuto.
Damhin ang paglilinis ng bawat daliri, sakong, at arko, hindi lang pisikal kundi energetiko rin. Pundasyon ng katawan ang mga paa at doon din dumadaloy ang enerhiya na ating tinatanggap at ibinibigay. Sa paglilinis sa kanila, pinalalaya mo ang daloy ng enerhiya upang pumasok ang pera, swerte, at oportunidad sa iyong buhay. Hakbang 5, ibabad at ilarawan sa isip. Pagkahugas, ibabad pa ang iyong mga paa sa halo ng ilang minuto. Pumikit at imaginahin ang enerhiya ng pera na pumapasok sa iyong buhay. Isipin ang mga sobre ng salapi, mga baryang dumadapo sa iyong palad, at di inaasahang regalo na dumarating sa iyong pintuan. Larawan ang mga oportunidad, isang taas sahod, bagong trabaho, o nanalo sa loto. Damdamin ang saya, pasasalamat. At ginhawa na parang nangyari na. Critical ang visualisasyon, dapat maniwala ang iyong isipan na dumadaloy na ang yaman. Hakbang 6, patuyuin ang iyong mga paa ng may intensyon. Pagkatapos ibabad, mahinhin na patuyuin ang mga paa gamit ang malinis na tuwalya. Habang nagpapatuyo, imaginahin na lumalabas sa iyong katawan ang lahat ng negatibong enerhiya at nananatili ang positibong enerhiya na humihikayat ng pera. Huwag magmadali, hayaan mong selyuhan ng hakbang na ito ang iyong intensyon, na para bang inihahatid mo ang isang makapangyarihang mensahe sa universo. Marami ang nagsasabi na ang munting aktong ito ng may pagkamalay na pagpapatuyo ay nagpapalakas pa ng epekto ng ritual dahil ito ang huling hakbang ng paglilinis at paghahanda para sa kasaganaan. Hakbang 7, opsyonal, maglagay ng maliit na mangkok sa ilalim ng kama. May ilang nagsasagawa na nag-iwan ng maliit na mangkok ng tubig na may ilang patak ng suka sa ilalim ng kama magdamag. Pinaniniwala ang nagpapatuloy itong humatak ng enerhiya at umaakit ng pera at biyaya habang natutulog ka. Kung gagawin mo ito, tiyaking ligtas ang pagkakalagay, hindi matatapon at maingat sa paghawak. Opsyonal man, maaari nitong palakasin ang daloy ng kasaganaan, lalo na kung napakalinaw ng iyong intensyon. Hakbang 8, ulitin ng palagyan. Consistency is key. Hindi ito basta isang beses na pakulo, ito ay pagsasanay ng pag-aayon ng enerhiya. Gawin ang ritual ng sunod-sunod sa loob ng 3-5 gabi, lalo na bago ang mahahalagang usaping pinansyal, due date ng bayarin, o kapag pakiramdam mong barado ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa pag-uulit, mapapansin mo ang maliliit na senyales ng swerte at kasaganaan, di inaasahang barya, oportunidad, regalo, o solusyon sa mga matagal ng problemang pinansyal. Hakbang 9, panatilihing positibo ang iyong isipan. Sa kabuuan ng ritual, iwasan ang negatibong kaisipan. Ang pagdududa, pag-aalala, o distraksyon ay maaaring humarang sa enerhiya. Mag-focus lamang sa kasaganaan, pasasalamat, at sa pakiramdam na natanggap mo na ang yaman. Maraming Pilipino ang pinapareha ang ritual na ito sa dasal o maikling afirmasyon, gaya ng bukas ako sa pagtanggap ng pera. Tinatanggap ko ang mga biyaya sa aking buhay. Handa ako para sa kasaganaan. Pinalalakas ng iyong emosyonal at mental na estado ang daloy ng enerhiya. Isipin mong parang antena ang iyong mga paa, habang mas positibo at malinaw ang iyong enerhiya, mas malakas ang hila sa pera. Hakbang 1-0, magtiwala sa universo. Sa huli, matapos ang ritual, ipaubaya mo ito sa universo. Huwag ma-obses o maghanap agad ng resulta. Sa pagtitiwala na naigalaw na ang enerhiya, inaayon mo ang sarili sa kasaganaan at hinahayaang tumugon ang universo sa perpektong oras nito. Maraming tapat na tagasunod ng ritual ang nag-ulat ng hindi inaasahang himalang pinansyal, minsan kinabukasan, madalas sa loob ng 1 linggo. Paano at bakit ito gumagana? Pag-unawa sa Zen Money Flow. Maaring iniisip mo, bakit nga ba gumagana ang simpleng paghuhugas ng paa gamit ang suka? Paano nagkakaroon ng kapangyarihan ang tahimik na ritual na ito, na ginagawa lang sa loob ng sariling tahanan, upang baguhin ang takbo ng pera, swerte, at kasaganaan sa iyong buhay? Ang sagot ay nasa enerhiyang dala natin, sa intensyon na ating itinatanim, at sa sinaunang karunungang ipinamana ng mga henerasyon. Ang papel ng mga paa. Sa maraming espiritual na tradisyon, kabilang ang mga tahimik na isinasagawa dito sa Pilipinas, ang mga paa ay itinuturing na pundasyon ng enerhiya. Hindi lang nilapasan ang bigat ng ating katawan, dala rin nila ang enerhiya na ating sinisipsip mula sa kapaligiran. Sa pagtatapos ng isang mahabang araw, naiipon sa ating mga paa ang negatibong enerhiya, stress, at alalahanin, lalo na kaugnay ng trabaho, pera, at responsibilidad. Habang tumatagal, nagiging bara ito na pumipigil sa daloy ng kasaganaan.
Sa paghuhugas ng paa gamit ang suka, nililinis mo ang mga baradong ito at pinalalaya ang negatibong enerhiyang pumipigil sa iyo. Ang lakas ng suka. Ang suka ay hindi lang pangkusina. Sa espiritual na gawain, matagal na itong pinahahalagahan bilang panlinis. Pinaniniwala ang sumisipsip ito ng negatibong enerhiya at ginagawang positibo ang nastagnant na daloy. Kapag hinalo sa maligambam na tubig at sinamahan ng matingkad na intensyon, nagiging makapangyarihang daluyan ito ng enerhiya ng kayamanan. Isipin mo na ito ay parang tulay mula sa enerhiyang iyong pinalalaya papunta sa mga biyayang handa mo nang tanggapin. Ang prinsipyo ng intensyon. Energy follows thought. Tumutugon ang universo sa linaw at focus. Kaya't kapag naghuhugas ka ng paa na may malinaw na hangarin, iniisip na pumapasok ang pera, swerte, at oportunidad, nagpapadala ka ng malinaw na signal sa universo. Kaya mas epektibo ang ritual kung sabayan ito ng visualisasyon, pasasalamat, at paniniwalang posible ang pagbabago. Ang kombinasyon ng pisikal na paglilinis, mental na focus, at emosyonal na enerhiya ang lumilikha ng magneto ng kasaganaan. Ang tamang oras, bago matulog. Hindi aksidente na ginagawa ang ritual na ito bago matulog. Kapag natutulog tayo, pumapasok ang isip at katawan sa estado ng pagiging receptive. Ang ating subconscious, na siyang madalas humuhubog sa paniniwala at gawi, ay nagiging bukas sa positibong enerhiya at posibilidad. Sa pagtatanim ng intensyon sa gabi, hinahayaan mong iproseso ng isipan at ialin ng katawan ang kasaganaan habang nagpapahinga ka. Ibig sabihin, kahit sa iyong mga panaginip, aktibong humihila ang iyong enerhiya ng pera at biyaya. Ang daloy ng swerte, swerte energy. Naniniwala rin ang maraming Pilipino sa tinatawag na daloy ng swerte, na naapektuhan ng ating gawa, isip at ritual. Sa pagsasagawa ng ritual na ito, hindi ka lang naglilinis ng pisikal at enerhetikong bara, inaanyayahan mo rin ang universo na tumugon sa iyong kahandaan sa kasaganaan. Paalala ito na ang yaman ay hindi lang pinaghihirapan, ito rin ay natatanggap kapag nakaayon ang iyong enerhiya dito. Ang disiplina ng pag-uulit. Kapag isinagawa ng palagian, ang ritual na ito ay nagiging kasanayan ng pagiging mindful. Gabi-gabi, habang naghuhugas at nag-imagine, sinasanay mo ang isipan na makita ang mga oportunidad, kilalanin ang mga biyaya, at tanggapin ang mga solusyon sa pinansyal na problema. Unti-unti, nagiging mas alerto ka sa mga pagkakataong papasok ang swerte at kasaganaan, kaya tumataas ang posibilidad ng totoo at konkretong resulta. Ang tatlong elemento ng kapangyarihan. Sa madaling salita, gumagana ang ritual dahil pinagsasama nito ang tatlong makapangyarihang elemento. Isa, paglilinis, ang mga paa ay nagpapakawala ng lumang enerhiya. Dalawa, intensyon, ang isip ay nakatuon sa kasaganaan. Tatlo, pagkakaayon, ang espiritu ay nagbubukas upang tumanggap. Kapag nakaaligin ang tatlong ito, napapansin ng universo, at tumutugon ito, kadalasan sa paraan na hindi inaasahan, ngunit eksaktong kailangan mo. Mga totoong kwento, saksi sa himala ng Zen Money. Marami na ang sumubok sa simpleng ritual na ito, at ang mga resulta ay tunay na nakakamangha. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tahimik na ibinabahagi ng mga pamilya ang kanilang mga karanasan kung paano binago ng paghuhugas ng paa gamit ang suka bago matulog ang kanilang pinansyal na buhay. Hindi ito basta mga pagkakataon lang, ito ay mga totoong karanasan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng intensyon, pagkakaayon ng enerhiya, at paniniwala. Si Maria mula Cebu. Matagal nang nahihirapan si Maria na bayaran ang kanyang mga bills. Bawat payday, parang naglalaho agad ang kanyang kita. Isang gabi, nagpasya siyang subukan ang Zen Money Foot Ritual. Maingat niyang hinugasan ang kanyang mga paa sa maligamam na tubig na may suka, sabay ini-imagine ang pag-agos ng pera sa kanyang buhay. Kinabukasan mismo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lumang kliyente na inalok siyang muli ng proyekto na halos tinigilan na niya. Sa loob lang ng isang linggo, nagsimulang dumating ang mga maliit na regalo ng pera at oportunidad. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan, nakadama siya ng ginhawa at kalayaan sa pinansya. Si Rico mula Maynila. Matagal ng pangarap ni Rico ang magtayo ng sariling maliit na negosyo, ngunit wala siyang sapat na puhunan. Matapos gawin ang ritual ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 gabi, nakaranas siya ng sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari, binayaran siya ng kapitbahay ng isang matagal ng utang, niregaluhan siya ng kamag-anak ng pera, at may bagong oportunidad na kumita ng dagdag na kita na tila lumitaw mula sa wala.
Ayon kay Rico, ang paghuhugas ng paa gamit ang suka ay naging higit pa sa ritual, naging simbolo ito ng kanyang kahandaan na tumanggap ng kasaganaan. Si Lola Carmen mula Davao. Maging ang matatanda ay naniniwala sa bisa nito. Si Lola Carmen, isang lola mula Davao, ay nagsasabing ginagawa na niya ang bersyon ng ritual na ito sa loob ng maraming dekada. Naalala niya ang isang gabi nang hugasan niya ang kanyang mga paa gamit ang suka bago matulog, bitbit ang intensyon na mabura ang isang utang. Sa loob ng ilang araw, ang utang na iyon ay nabayaran sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang pamilya ay nakaranas ng isang munting himala na nagdala ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang tahanan. Ang lihim na tema. Iisa ang mensahe ng mga kwentong ito, pananampalataya, consistency, at malinaw na intensyon ang nagpapalakas ng epekto ng ritual. Walang kinalaman kung gaano ito kaliit o kasimple, ang mahalaga ay ang enerhiyang ibinibigay mo rito, at ang paniniwalang tutugon ang universo. Kapag ang iyong mga aksyon ay nakaayon sa iyong intensyon, lumilitaw ang mga biyaya, madalas sa mga paraang hindi mo inaasahan. Isipin mo ang iyong sarili sa mga kwento. Ngayong gabi, habang hinuhugasan mo ang iyong mga paa gamit ang suka, imaginahin ang iyong sariling buhay na nagbabago gaya ng kanilang karanasan. Damhin ang gaan, saya, at kalayaan na hatid ng pinansyal na kasaganaan. Ang ritual na ito ay simple, ngunit ang epekto nito ay maaaring maging malalim, hindi lang sa pera, kundi sa buong enerhiya ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng munting hakbang na ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa mga himala, biyaya, at oportunidad na matagal nang nakahanda para sa iyo. Mga tip para palakasin ang ritual, pahusayin ang iyong wealth energy. Ngayong nauunawaan mo na ang ritual at nakita mo kung paano nito binago ang buhay ng iba, oras na upang tuklasin kung paano ito magiging mas makapangyarihan pa. Ang mga tip na ito ay idinisenyo upang palakasin ang daloy ng yaman, swerte, at biyaya, upang ang enerhiyang nililikha mo ay magpakita ng resulta ng mas mabilis at mas matindi. 1. Gawin ng buong focus. Ang distraksyon ay kaaway ng enerhiya. Habang naghuhugas ng paa, ituon lamang ang iyong isip sa intensyon na itinakda mo. Iwasang mag-check ng telepono, mag-isip ng mga problema, o mag-alala tungkol sa resulta. Tumutugon ang universo sa kalinawan at dalisay na focus. Kapag buong puso mong isinasagawa ang ritual, mas malakas ang daloy ng kasaganaan. 2. Magdagdag ng simpleng afirmasyon. May sariling enerhiya ang mga salita. Habang ibinababad ang mga paa, bulongin o isipin ang isang maikli at malinaw na afirmasyon, tulad ng "Pinalalaya ko ang lahat ng hadlang sa kayamanan. Malaya at masagana ang pagdaloy ng pera sa akin." Sabihin ito ng may paniniwala at damdamin. Ang iyong mga salita ay nagsisilbing magneto na humihila ng enerhiyang pinansyal na handa mo nang tanggapin. 3. Ilarawan ang bawat detalye. Mahalaga ang visualisasyon. Isiping dumarating ang mga sobre ng pera, bigla ang bayad, at oportunidad na kumakatok sa iyong pintuan. Huwag lang isipin ang pera, idagdag ang emosyon na dulot nito, gaan, saya, at kalayaan. Kasing lakas ng intensyon ang damdamin sa pagtugon ng universo. 4. Gumamit ng konsistenteng schedule. Isagawa ang ritual ng sunod-sunod sa loob ng 3-5 gabi, lalo na kapag may bigat sa pinansya. Ang consistency ay nagpapakita sa universo na seryoso ka at handang tumanggap ng kasaganaan. Maraming nagsasabi na mas malakas ang epekto kapag ginagawa sa parehong oras gabi-gabi dahil lumilikha ito ng ritmo na nakaayon sa iyong enerhiya at natural na daloy ng universo. 5. Pagsamahin ng pasasalamat. Bago at matapos ang ritual, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang kung ano ang mayroon ka na. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng positibong enerhiya at nagbubukas ng iyong buhay para sa mas marami pang biyaya. Para bang sinasabi mo sa universo, pinahahalagahan ko ang mayroon ako at handa akong tumanggap ng higit pa. 6. Panatilihing malinis ang paa at espasyo. Sumusuporta ang pisikal na kalinisan sa kalinawan ng enerhiya. Hugasan muna ang paa, magpalit ng malinis na medyas, at panatilihing maayos ang iyong paligid. Ang malinis na espasyo ay nagbibigay daan sa mas malayang pagdaloy ng enerhiya na nagpapalakas sa epekto ng ritual. 7. Manatiling matyaga at magtiwala. Sa huli, magtiwala sa proseso. Madalas lumitaw ang kasaganaan sa hindi inaasahang paraan at magkakaiba ang tamang oras para sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pasensya, pananampalataya, at pag-uulit ng ritual kung kinakailangan, inaayon mo ang iyong enerhiya sa perpektong tiyempo ng universo.
Ang lakas ng iyong ritual. Sa pagsunod sa mga tip na ito, ang Zen Money Foot Ritual ay nagiging higit pa sa simpleng gawain, nagiging makapangyarihang kasangkapan ito upang makaakit ng yaman, swerte, at oportunidad. Tumutugon ang universo sa iyong kalinawan, focus, at paniniwala, at unti-unti, ang iyong landas pinansyal ay magbabago sa paraang tila mahiwaga ngunit lubos na natural. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, habang dumarating ka sa huling bahagi ng paglalakbay na ito, alalahanin ang isang mahalagang katotohanan, ang Zen Money Foot Ritual ay higit pa sa suka at tubig, ito ay isang pintuan patungo sa buhay na nararapat sa iyo. Bawat patak ng maligambam na tubig, bawat sandali ng focus, bawat visualisasyon, at bawat bulong na afirmasyon ay parang binhi na itinatanim sa matabang lupa ng iyong isip at espiritu. Sa tuloy-tuloy na pag-aalaga, ang mga binhing ito ay tumubo bilang kalayaan sa pananalapi, mga biglaang oportunidad, at malalim na kapayapaan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit ngunit intensyonal na aksyon. Hindi tumutugon ang universo sa magagarbong kilos, kundi sa kalinawan, pananampalataya, at tuloy-tuloy na pagsisikap. Sa simpleng paghuhugas ng paa, ipinapadala mo ang mensahe sa universo na handa ka ng pakawalan ang hindi na para sa iyo. At yakapin ang mga biyayang nakalaan sa iyo. Ang simpleng ritual na ito ay maaaring maging isang gabi-gabing gawain na magbabago ng iyong buong enerhiya, iaayon ang iyong espiritu sa yaman, swerte, at kasaganaan. Mahalaga ring tandaan na maaaring dumating ang resulta sa mga hindi inaasahang paraan. Maaring magmula ang pera sa isang nakalimutang pinagkukunan, dumating ang oportunidad sa oras na hindi mo inaasahan, o isang matagal ng suliranin sa pera ay bigla na lamang magkaroon ng solusyon. Ang susi ay pagtitiwala at pagiging bukas, pagtitiwala sa proseso, pagtitiwala sa universo, at pagtitiwala sa sariling kahandaan mong tumanggap. Habang naghahanda ka para matulog ngayong gabi, imaginahin ang iyong mga paa na nakalubog sa maligamgam at malinis na tubig. Damhin ang negatibong enerhiya na unti-unting natutunaw, napapalitan ng ginintuang liwanag ng kasaganaan na dumadaloy sa iyong buhay. Ilarawan sa isipan ang bawat detalye, ang gaan, ang saya, at ang kumpiyansa na dala ng pinansyal na seguridad. Hayaan mong dumaloy ang pasasalamat para sa mga mayroon ka na at para sa mga biyayang paparating pa lamang. Kumilos ka ngayon. Simulan na yung gabi. Isagawa ang ritual, sundan ang mga tip na ibinahagi, at panatilihin ang iyong focus at paniniwala. Handa nang magbago ang iyong buhay at ang kasaganaan ay papalapit na sa iyo. Yakapin ang iyong kapangyarihan, tanggapin ang iyong yaman, at hayaang dumaloy ang mga himala. Tandaan, ito ang iyong sandali. Handa na ang universo na tumugon, ang hinihintay lamang ay ang iyong intensyon. Simulan na yung gabi, at hayaang gabayan ka ng hiwaga ng Zen Money Foot Ritual patungo sa iyong kasaganaan. Bago mo isara ang video na ito at maghanda para sa iyong pagtulog, maglaan ka ng sandali upang pag-isipan ang iyong natutunan. Ang Zen Money Foot Ritual ay simple, ngunit ang epekto nito ay maaaring maging malalim. Pinagsasama nito ang paglilinis, intensyon, visualisasyon, at pagtitiwala, lahat ng elementong nag-aayon sa iyong enerhiya sa kasaganaan, oportunidad, at mga hindi inaasahang biyaya. Tandaan, tumutugon ang universo sa kalinawan, focus, at aksyon. Ngayong gabi, habang hinuhugasan mo ang iyong mga paa gamit ang suka, gawin mo ito ng may layunin at paniniwala. Damhin na natutunaw ang lahat ng negatibong enerhiya mula sa iyong araw, at isiping bumubukas ang bawat hibla ng iyong pagkatao upang tumanggap ng yaman at magandang kapalaran. Ilarawan ang iyong sarili na naglalakad tungo sa buhay na ninanais mo, malaya sa stress sa pera, ginagabayan ng mga oportunidad, at napapalibutan ng positibong enerhiya. Ang susi ay pananampalataya, tiwala na tutugon ang universo sa iyong kahandaan, pasensya, at malinaw na intensyon. Ngayon na ang oras para kumilos. Huwag nang maghintay ng perpektong sandali, sapagkat ang perpektong sandali ay ngayon mismo. Maglaan ng ilang minuto bago matulog, ihanda ang iyong maligamam na tubig na may suka, at isagawa ang ritual ng may focus at pasasalamat. Gawin itong gabi-gabing gawain, at sisimulan mong mapansin ang maliliit na pagbabago, mga munting biyaya, di inaasahang pera, o mga oportunidad na magdadala ng gaan at kasiyahan. Kung ang video na ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iyo, simulan mo ang iyong unang gabi ngayong gabi mismo. Ibahagi ang iyong karanasan, damhin ang pagbabago ng iyong enerhiya, at anyayahan ang kasaganaan sa iyong buhay. Tandaan, ang yaman at oportunidad ay dumadaloy sa mga handang tumanggap.
Gawin ang unang hakbang ngayong gabi. Ang Zen Money Foot Ritual ay ang iyong tulay tungo sa buhay na puno ng kalayaan sa pananalapi, swerte, at biyaya. Buksan ang iyong puso, itakda ang iyong intensyon, at panoorin kung paano tutugon ang universo. Nagsisimula na ngayon ang iyong kasaganaan.